Aarangkada na ang kick-off rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa araw ng Linggo, 28 ng Enero. Sa paliwanag ni Father Ranilio Aquino, Dean ng Graduate School of Law sa San Beda University, ang Bagong Pilipinas ay ang paghihikayat ng administrasyon sa mga Pilipino na magkaroon ng bagong paningin sa bansa. Sumasalamin niya ito sa branding ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ni Aquino, madalas ay mga negatibong bagay lamang ang naiisip ng mga Pinoy pag pinag-uusapan ang tungkol sa Pilipinas. Una niyang nakikita ang mga kapalpakan pero hindi na ipapakita sa buong mundo ang mga mabubuting bagay tungkol sa bansa. Sabi pa ni Aquino, maraming maipagmamalaki tungkol sa Pilipinas tulad ng pagiging top tourist attraction nito, maging ang mga contemporary heroes ng bansa. Ginawang halimbawa ni Aquino ang mga frontliners noong pandemya, maging si Private First Class Dan Ryan Bayot na sundalong nagsakripisyo ng kanyang buhay noong kasagsagan ng Marawi Siege. Bukod dito, binigyang din ni Aquino ang papel ng mga Pilipino para sa pagkakaroon ng pagbabago sa bansa. Ayon kay Aquino, ang Bagong Pilipinas ay tumutukoy sa pagkakasundo ng mga mamamayan at ng pamahalaan para sa pagkamit ng pagbabago. Kung minsan sinasabi natin dapat pamahalaan kasi lahat na lang obligasyon ng pamahalaan. Ando naman ang obligasyon ng mga mamamayan. For example, sinasabi natin, ang dumi ng Manila, tayo lang naman ang nagpapadumi eh. See? So, the covenant between government and people is such that the people will also recognize and accept their role in making the country as best a country as we can make it to be. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.